Welcome back sa House at Your Service. Sa ating legal update, babalikan natin ang mga kwento ng isang ginang na dumulog sa ating programa upang humingi ng saklolo para sa kanyang kapatid na isang domestic helper sa Saudi Arabia. At ang buong detalye at ang agarang pag-aksyon sa reklamong ito, panoorin natin sa update ni Kay Del Rosario. Ganun yung nangyari. Nung time na yun, nakausap pa namin siya, okay siya. Na, yun po, hindi namin maintindihan kung anong nangyari talaga sa kanya. Lagi siyang nag-iiyak, ganyan. Tapos yung parang iba-iba na yung sinasabi. Bit-bit ang mga maletang puno ng pag-asa ay ang pangarap na nagnanais na maginhawang buhay para sa pamilya. Ngunit paano kung ang ihip ng hangin ay mag-iba? Paano kung ang pangarap ay mapalitan ng pangamba? At ang dating pag-asa ay mapalitan ng luha at pangungulila? Katulad na lamang na nangyari kay Claire Del Rosario, 31 years old, na naninirahan sa Toragay Sangay, Camarines Sur, na masukan bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Ngunit matapos ang 1 taon at 3 buwang pangingibang bansa nito, laking gulat na lamang ng kanyang pamilya nang mabalitaang dinampot umano ito ng mga pulis matapos daw tumakas sa bahay ng kanyang mga amo. Nangyari sa kanya, sobrang sakit. Kasi ayaw naman namin na sana papuntahin siya doon. Siyempre na ano din po siya ng mga kasamahan niya din sa trabaho, na magtrabaho na lang sa ibang bansa. Sa kabila na nangyari kay Claire, malaking palaisipan pa rin sa kanyang pamilya kung ano ang nangyari rito. Time na yun, okay naman po siya, nakakausap naman siya ng maayos. Tapos yung magpa-compute lang na kasi nagpapagawa siya ng bahay, magpa-compute lang. Then hindi na namin siya nakausap. Hindi niya na nasend yung message, ganyan. Inisip namin, baka yung nag-ano sila ng amo niya na sa sahod niya. Tapos ngayon po kasi iba-iba yung sinasabi niya na na patayin daw siya. Yun po yung plus na contact niya po sa amin. Dahil sa balitang ito, ay agad na lumapit sa aming tanggapang House at Your Service si Janet Del Rosario, ang nakatatandang kapatid ni Claire. At kasama ang kanilang ina, humingi sila ng tulong upang mapauwi ng Pilipinas ang kanyang nakababatang kapatid na si Claire. At may kwento ba siya na bakit umalis siya doon sa employer niya? Wala po, yun po ang hindi sa amin clear na kung ano pong nangyari po sa kanya, kung paano po siya nakalabas po doon sa bahay ng kanyang employer. Kasi po, doon po sa bahay ng kanyang employer, sinasabi niya po sa akin dati, sabi siya na nakalak po yung pinto lagi, bawal po siya lumabas. At yung nalaman niyo yun, meron ba siyang ginawa? Meron ba siyang kwento na may balak siyang umalis? Or nahihirapan na siya? No po, ma'am. Kasi nung time na yun, bago po siya nag-alis po dyan sa employer niya, na sabi po kung tumakas daw, inaano po namin na hindi paano po siya magtatakas kasi magsisend nga po siya ng bayad sa mga trabador niya, tsaka yung sa bayad sa bahay niya. Wala po siyang dala-dala na kahit cellphone lang po. Bilang parte ng aming pag-aksyon, ay agad kami nakipag-ugnayan sa CBNT Pro Staff Inc., ang local recruitment agency ni Claire, at sa tulong na rin ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ipag-coordinate yung FRA namin sa Polo para makuha yung gamit niya at saka passport. Kasi kailangan yung passport para mag-apply ng exit visa. Then since nag-run away si Claire, hindi nag-provide ng exit visa yung employer niya. So ang ginawa ng Polo, pumunta sila sa Saudi Labor, doon sila nag-file ng exit visa. So pag exit visa through Saudi Labor, aabot yun ng mga 2 to 3 months bago siya ma-release. Sa nangyari kay Claire, ginigiit ng kanyang local recruitment agency na duman muna ito sa iba't ibang test bago makaalis ng bansa. Before naman siya umalis ng Pilipinas, fit to work po siya.
hindi kasi siya makakakuha ng stamping doon sa embassy kung ano po, hindi siya fit to work. Alas 7 ng gabi nang sunduin ng aming team ang kapatid ni Claire na si Janet, na nanggaling pa sa Camarines Sur upang salubungin ang pagbabalik ng kanyang kapatid sa bansa. Pagdating namin sa NAIA ay nag-aantay na rin si Ma'am Joy, ang welfare officer ng CBNT Pro Staff Inc. Sa aming pag-aantay, halong kaba at pananabik ang nararamdaman ni Janet. Dahil umabot na sa mahigit 2 oras ang aming pag-aantay kay Claire, kinakabahan na ang kanyang kapatid na si Janet. At sa oras na tila nawawala na ito ng pag-asa, tuluyan ang nagkita ang magkapatid. Dahil hindi pa rin gaanong maayos ang kalagayan ni Claire, minabuti ng agency nitong patuloyin ang magkapatid sa isang hotel. Bukod pa rito ang cash assistance na galing sa agency nito. Kinausap ko siya, sabi, kumusta ka? Okay naman daw po siya. Parang ako naging emotional po doon. Ano. Personally, parang hindi pa talaga siya. Kailangan niya comfort. Kagabi, yung sinasabi niya po, patayin daw po. Parang ganyan, lagi ganyan sinasabi niya. Kinaumagahan, binalikan ng aming team sina Claire upang personal itong ihatid sa sakayan pauwi ng Bicol. Ano pong gusto niyong gawin pag uwi niyo, ma'am? Magpatayo ng bahay. Tapos, magtanim. Mahilig ako magtanim. Ano pong tinatanim niyo, ma'am? Nung natatandaan ko, nung pag-alis ko, nagtanim ako ng niyog. Nagtanim ako ng saging. Nagtanim ako ng kakao sa paligid ng bahay namin. Doon sa Bicol, kahit na doon sa may kinakasama kong asawa kong si Erin, nagtanim din ako doon ng kakao. Tapos pinalabutan ko yung bahay namin ng penya, saka doon nagtanim ako ng laurel. House at your service. Thank you po sa tulong nyo. Kung wala po kayo, hindi ko po alam yung maging sitwasyon ko po dito sa Manila. Kung minsan, sadyang mapagbiro ang tadhana, hindi lahat ng pag-alis ay may masayang pagbabalik. Dahil kasabay ng pagod at pangungulila, ay ang unti-unting pagkawala ng sariling lakas. Kaya importanteng mayroon kang pamilyang laging kaagapay, mga taong hindi ka iiwan sa panahon ng ikaw ay nangihina. Dahil ano-ano mat mangyari, pamilya ang sasalo sa bawat luha at pagkabigo. At nagpapaalalang, hindi mo kailangang haraping mag-isa ang mundo. At ligtas na ngang nakauwi ng Lagonoy, Camarines Sur si Claire, kasama ang kanyang kapatid na si Janet. At nakakatuwang malaman na puno pa rin ng pag-asa si Claire. And we wish the very best for you, Claire, at maraming salamat sa pagtitiwala sa aming programa.
Yan talagang layunin ng House at Your Service, ang tumugon at umaksyon sa bawat hinaing at reklamo na inilalapit ng ating mga kababayan. Kaya kung kayo ay may mga problema at katanungan na nais mabigyang linaw, handa ang aming programang Tulungan Kayo. Kaya huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang House at Your Service.